Okay guys, ngayon isi-share ko po sa inyo yung konting idea, konting tips lang. May nagtanong po kasi kung anong rason kung bakit nagkakaroon ng mummified yung nagiging anak ng kanilang inahin. Tsaka hindi man mummified lahat, iilan lang yung nabuo. So unang rason guys kung bakit nagkakaroon ng mummified, nakakain po sila ng dumi at bakterya. So saan ang gagaling po yun? So dumi ng manok, dumi ng daga, ihi ng daga, sa dumi ng tubig. So ito nga ngayon tubig dito guys, nilalagyan ko ng ano to. Kita nyo to, Junrox po yan. So isang ganito, apat na cup ng Junrox, isang ganito. So lalagyan natin ng tubig ngayon yan. Yan. So ito kasi guys, yung tubig na to galing bundok. Pag malakas ang ulan, lumalabo yung tubig. So hindi tayo sigurado kung safe ba o hindi yung tubig natin. So sa nagtatanong, okay lang ba daw ipainom yung tubig na nawasa? Yes po, okay lang. Maganda nga yung nawasa guys. Ano na yan eh? Kumbaga filter na yan. Kumbaga tinimplahan na ng chlorine yan at pang ano ng bakterya. So maganda po yan. Kasi ako nga ito, normal na tubig, naglalagay pa nga akong Junrox eh. Pinapainom ko dito kahit buntis. Yan, so marami na akong video about dito. Nung hindi pa buntis to, hindi pa naiay. Ito mga to, may tutorial na akong video diyan kung paano maghalo nito. So sa isang timba, 4 na takip nitong Junrox, nawala lang yung pangalan guys. Pero Junrox po yan. Yung nabibili lang sa tindahan. So pinapainom ko yan dito. So ano po daw gamot sa parvovirus? So ano ba yung parvovirus? Yun yung ano guys, yung nabuntis yung mga inahin natin, tapos hindi natuloy, tapos hindi natuloy yung mga biik na nabubuhay, kumbaga bulok nang nailabas lahat, kumbaga mummified na. So anong gamot? Pwede ang Parasure Gold guys. Makapag-inject po dapat tayo nun. Pero ako kasi ngayon ito guys, hindi na-injectan to ng parvovirus dahil wala akong nabili. So ang importante lang, palalakasin natin yung resistensya nila. Tsaka iwasan na may pumasok na daga dito. Kasi ang daga guys, di ba kapag asan kumakain, dun dumudumi. Pag nakain po nila yung dumi ng daga, virus po yun guys, bakterya po yun. Bawal po yun na makain ng ating mga inahing buntis. Isa yun sa mga dahilan na nagkakaroon ng mummified. Yung dumi ng manok, maraming kulungan na baboy yan, nakikita ko labas-pasok lang yung manok. So yung dumi ng manok guys, alam natin marumi po yan, bakterya po yan. Bawal po yan na makain po ng mga alaga natin. Tapos pinakahuling rason kung bakit nagkakaroon ng mummified yung mga alaga natin is yung stress. Kapag na-stress, halimbawa nasa 3 months na guys, hindi na basta-basta hindi na basta-basta na yung mga biik niyan. Kaya nga nilalabas mummified, tunaw. So kapag na-stress, isa sa dahilan yon, mamamatay yung biik sa tiyan, sa tiyan, sa tiyan. Hanggang sa matunaw yon, hanggang sa pagdating ng panganganak niya, walang sign na manganganak, tapos walang sign na gumagalaw. Ang biik po kasi guys, 2 months, 3 months, so meron na pa dapat na gumagalaw sa tiyan yan. Kapag walang gumagalaw, laki na ng tiyan, no? Buntis na to guys. So kapag walang gumagalaw, dalawa lang yan, kundi mummified, kunti lang anak, or tatlo lang yan, hangin buntis. Ibig sabihin, piling buntis, normal pa rin yung pagbubuntis, pero hangin lang yung laman, walang laman na biik. Pero lumalaki yun tiyan. Tapos nagkakaroon ng gatas. So yun yung mga hindi ko pa naman kasi naranasan yun guys, yung ganun na fake yung pagbubuntis. Naranasan ko yung mummified noon. Kasi open lang to eh.
may mga pumapasok na di natin maiwasan na makapasok yung daga dito eh. Pero ngayon, binalutan natin ng net yan. Yan. Kahit sa sagad yan hanggang lupa. So wala nang makakapasok dito ng mga anumang hayop. Yung tagapag-alaga lang ang nakakapasok. Isang hayop. Hindi ako lang nakakapasok dito guys. So iwasan. Ang nakakatulong din yung sisikal guys. Yung pagbibigay ng sisikal. Halimbawa hindi kayo nakapag-inject ng parvovirus. Nakakatulong ang sisikal guys. Tandaan nyo yan. Kaya nga lagi ko sinishare po sa inyo. Naiiwasan yung mga biik na, alam mo yung mga biik na anong tawag dito, ihid. Yung mga ganyan, yung sa Bisaya ihid, yung pinakamaliit, yung hindi patay pantay yung paglalaki pag nilabas. So may iwasan yun kapag gumagamit kayo ng sisikal. Ang sisikal ano na kasi yan vitamins. So kailangan ng nutrients yung inahin kapag nagbubuntis. So kaya nga lagi ko sinasabi sa inyo yung sisikal. So kung walang mabilihan po sa inyo, comment lang kayo dyan kung saan mabibili. Bigyan ko kayo ng link para automatic makapag-order kayo. So mabilis na lang ang ano ngayon guys. Mabilis na lang ang delivery ngayon kapag nag-order kayo online. Hindi katulad dati umaabot ng 1 linggo, 2 linggo. Ngayon ang bilis lang ng shipping ngayon. Pinabilis na ngayon. Kaya huwag kayong mag-alala kahit mag-order kayo sa online. So karamihan naman ni-order ko online din guys eh. Online yung mga gamit ko dito. So yun lang guys, paalala para iwas mummified. Tamang feeding guide, siyempre. Iwasan mo mga hayop kung anong iba't ibang uri ng hayop. Huwag papasukin po sa babuyan, lalo na manok tsaka yung daga. Isa yan sa dahilan talaga na nagkakaroon ng mummified yung magiging anak ng mga hindi nyo napapansin, may buhay pero mas marami yung mummified. So yun yung mga dahilan guys, stress, nakakain ng marumi, bakterya, marumi ang tubig. So yung tubig nilagyan ko na ng Junrox to eh. Ito yung mga pinainom ko guys, nilalagyan ko talaga ng Junrox yan. So ano ko na lang, mano-mano na lang kasi alam ko na yung dami eh. Kabisado ko na ko yung dami nito na ilalagay. So ang 4 na takip nito sa isang ganito. So yun lang guys, sana makatulong po sa inyo dahil maraming nakakaranas ng mummified yung nagiging anak. Tapos iwasan may stress. Yung init din, nakaka-stress yun guys. Kaya pag mainit ang panahon, mapapansin nyo naman sa mga alaga ninyo, hinihingal, hindi mapakali. Paliguan nyo, walang problema sa pagpaligo. So habol ko lang, yung nagtatanong si sir, kailan daw paliguan ang inahin na bagong iay? So anytime pwede. Huwag lang kayo magpaligo kapag bagong kain. Pansinin nyo guys, pag nagpaligo kayo sa fattening, pag bagong kain, parang nasisira yung digestive nila. Pagda-digest ng pagkain, parang basa yung dinodumi nila. Kasi nga, yung init ng katawan nila, yan, mabibigla. Kahit sa tao kapag naliligo, pag bagong kain, busog, di ba? Para pagkatapos maligo, umiinit yung katawan. So, ayan, kakatapos lang kumain. Huwag nyo muna paliguan. Kahit makalipas ng 30 minutes, saka nyo paliguan. So, yun lang guys. Happy farming and God.